Magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat po ng marami sa ating Amang Diyos dahil po isang linggo na naman nandito rin tayo sa bahay-sambahan upang makapagsamba sa Kanya. Ang ating paksa ngayon mga kapatid, tungkol po kung sino itong si Enoch at bakit tinanggal nila sa mga Bible scholar ang The Book of Enoch. Sino po ba itong si Enoch? Si Enoch po ay isang propeta ng ating Amang Diyos. Kapatid, kaibigan, hindi niyo po ba alam na si Enoch ay isang propeta at si Enoch siya ay nagsasabi na kung ano ang mga mangyayari sa daigdig na ito. Noong nakita ni Enoch ang pormisyon ng mga bituin sa langit, nabasa ni Enoch ang mga mangyayari sa mundong ito. At sinabi ni Enoch na darating ang panahon na ang tao ay gagawa ng mga sandata para may magamit siya sa laban sa kanyang mga kaway. Ang lahat ng hula ni Enoch ay nagkatotoo. Noong sabi niya na ilang libo ang mga anghel sa langit ay pumunta dito sa lupa. At yung mga anghel na yan ay nakipag-asawa sa mga babae sa lupa. Ang kanilang nagiging bunga ay hindi basta-basta na mga tao, ay mga higanti, mga taong mga malalakas. Ang lahat ng iyon na mga anghel na yan ay nasaan sila ngayon? Nakagapos, kinadinahan sila ng ating Amang Diyos. Nandyan kay ngayon sila sa ilalim ng lupa, naghihintay kung kailan ang araw ng paghuhukom, sila'y huhukuman. Bakit hindi po matanggap ng mga Bible scholar ang lahat ng mga sinasabi ni Enoch? Sapagkat naging totoo. Ano ang sabi niya? Ang tao ay gumagawa ng mga sandata para maipaglaban niya sa kanyang kaaway. Sige nga, totoo o hindi totoo? Lalo na ngayon. Darating at darating ang malaking digmaan
sa sanglibutan na ito. Ang lahat ng mga bansa, naghahanda sila ng mga tangki-digira, ng mga armor, mga baril. Noong una, ang ginamit nila, yung mga mahabang mga itak, mga espada, matatalim. At may ginawa silang pang-depensa sa kanilang katawan. May mga body armor sila. Pero ngayon iba na. May mga shotgun na, may mga Armalite na, may mga tangki-digira na, may mga masinggan na. Iyon ang dahilan bakit tinanggal ng mga Bible scholar ang the Book of Enoch. Hindi nila matanggap. Si Enoch, siya ang nagsasabi na huhukuman ang sanglibutan ng tubig. Ang lahat ng mga kautusan ng ating Amang Diyos ay sinasabi ni Enoch. Ano pa ang sabi ni Enoch? Kung ilan ang mga bituin sa kalangitan, ganon din karami ang taong susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Noong panahon ni Enoch, wala pa ang Moises, wala pa ang Noe, wala pa. Ang lahat na sinabi ni Enoch ay totoo o hindi totoo? Totoo ang lahat na sinasabi ni Enoch. Noong una, sa mga matatanda, panahon ng mga matatanda, marami ang mga anak nila na ipinangalan nila sa pangalang Enoch. Dahil nakita sa mga matatanda na hindi basta-basta itong si Enoch. Si Enoch ay isang mabait na tao. Si Enoch ay may takot sa ating Amang Diyos. Si Enoch din ang nagsasabi na ano ang ginagawa ng mga tao noon sa panahon ni Noah. Ang sabi ni Enoch, sila'y nag-aasawa, sila'y kumakain, at patangan nila, sinuway nila ang sugo ng ating Amang Diyos. Bakit sinunog ang Sodoma at Gomora? Dahil po sa sobrang kasalanan ng tao. Nandyan ang pakigsix, babae kapwa babae. Yun sa ating panahon ngayon, mga tumboy. Nandoon din ang pagpakigsix sa lalaki kapwa lalaki. Ano ang tawag sa atin ngayon? Ay mga bakla. Mga bading. At hindi lang si Enoch ang nagsasabi niyan. Maging si propeta din
na si Isaias. At noong nagsabi na si Noah, sa panahon ni Noah, nung inuutosan na si Noah sa ating amang Diyos, gumawa kayo ng arka. At ipaalam mo sa mga tao na darating ang malakas na baha, lunok sa buong sanlibutan. Pinakinggan ba si Noah sa mga tao? Hindi. Katulad din ngayon sa atin, marami ang mga tao na nakakita sa YouTube at sa Facebook, ini-stroll lang nila, ini-ignore nila, at sila'y hindi naniniwala na ang Holy Quadrilogy Religion Incorporated ay nag-iisang sambahan at iisang sasakyan tungo sa kaligtasan ng tao. Ang sabi sa banal na aklat, ito ang tamang daan. Dapat dito ka sumakay at dito ka lumakad sa tamang daan. Paano mo magawa kung ikaw ay naniniwala sa akin? Nasa malayong lugar ka, nasa ibang bansa ka. Alam ko na may mga tao nakakita. At alam ko rin na may mga tao na nagsasabi, totoo ang lahat ng mga sinasabi sa taong ito. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, nag-iisang religion, nag-iisang sambahan, ang Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Pero ano ang ginagawa ng iba't ibang religion? Tulad ng Iglesyang Agham, bawat dako, bawat barangay, bawat bayan o syudad o city, gumagawa sila ng mga bahay sambahan nila para makaipon sila ng maraming pera. Yun po ang totoo. Ang lahat ng mga ginagawa ng mga religion na yan, tulad ng Pentecostal, Katoliko, Pilipinista, Baptista, Born Again, lahat sila gumagamit ng Biblia para magkalikom sila ng maraming pera. Ang lahat ng mga tulad ng mga saksi, mga Mormon, ano pa, napakaraming relihiyon. Ginamit nila ang Biblia at ang lahat ng mga ginagawa nila ngayon ay nakita na sa ating amang Diyos noong una pa sa panahon ni Daniel. Ano ang sabi ng ating amang Diyos kay Daniel? Daniel, Daniel, sarhan mo na ang Biblia, padlakan mo na ito hanggang pagdating ng katapusan ng mundo. Pero ano ang ginagamit sa mga iba't ibang mga relihiyon? Ano ang ginamit? Di ba Biblia? Sige, palagi silang gumagawa ng Bible. Tapos ibibinta nila para magkaroon sila ng maraming pera. Huwag mong sabihin na hindi nila nababasa yung Daniel 12:4.
Nababasa nila yon pero ini-ignore nila yan. Doon sila bumasa sa ibang mga talata na gusto nila. Kasi yung sulat na yan ni Daniel sa 12:4, hindi nila matatanggap. Paano daw kung hindi sila gumamit ng Biblia? Hindi sila makalikob ng pira. May mga pastor at pastora pa, nagpa 5-6. Yung pira na nakita nila, yung pira na nalikom nila sa kanilang mga sambahan, pinapalaki pa nila. Totoo po yan. Ano ang sabi ni Habakuk? Kayong lahat ng mga gumagawa nito, gusto niyong angkinin ang buong daigdig, ang buong sanlibutan para lang sa iyong sariling kagustuhan. Kayong lahat ay nakahanda na itatapon sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaibigan, kapatid, dito lang sa Pilipinas, diyan sa bandang Samar, noong nakaraan na araw, ay nakita ko na ang dagat ay lumiliyab. Maraming tao nagugulat. Ito na ba ang dagat-dagatang apoy? Nag-uumpisa na! Nag-uumpisa na ang dagat-dagatang apoy sapagkat ang mga tao ay gumagawa ng mga kasalanan. Ang tao ay gumagawa sa kanilang sariling kagustuhan. Anong sabi ng mga pilosopo? Bahala na kung masunog ako. Hindi man lang ako ang masunog, marami man kami. Yung mga prinsipyo na yan ay mga taong, mga suwail, mga taong lumabag sa kagustuhan ng ating Amang Diyos. Ang lahat, ngayon, karamihan, iilan lang ang tao na matuwid, gumagawa ng matuwid sa kautusan ng ating Amang Diyos. Yung nabanggit kong 5 relihiyon na malaking relihiyon na naghari sa buong daigdig na ito, tandaan mo, liniligaw nila ang kaisipan, linilito nila ang kaisipan ng tao. Ginamit nila ang pangalang Hesukristo, ginamit nila ang Biblia, sila'y nagpagkungwari na mga banal, pero sila, ang sa loob nila, sila, nandyan sa kanilang mga noo, ang tatak na 666 na siya ngayon ang naghari sa sanlibutan na ito. Yung mga pagnanakaw, di ba, sa Satanas yan, di ba? Yung gumagawa sa kanyang kapwa-tao na gusto niya na ipabagsak, sisirain niya ang kanyang kaibigan. Ang kaisipan na yan,
nandyan sa kanyang noo ang tatak ng 666. Ang mga anak na mga suwail, mga anak na pinabayaan lang nila ang kanilang ama, pinabayaan nila ang kanilang ina. Samantala na pinapaaral naman sila. Nandyan, isa din yan, nandyan ang tatak sa kanilang noo. Ang 666. Ano yun? Ano yun? Ang mga anak na pinabayaan nila ang kanilang ina, ang kanilang ama. Nandyan sa kanilang noo ang tatak ng 666. Sila ba'y maliligtas? Hindi. Sila ay mapangkungwari. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Mga alagad ko, mga anak kong mga pinili, sabi niya, ingatan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat sa aking pagtalikod, sa aking pag-alis, ay papasokin kayo ng mga lubo, mababangis na lubo, na susuotin nila ang suot ng isang kordero. Sino po ba ang isang kordero? Di ba ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang nagsusuot sa suot ng kordero? Sila. Ang mga pare nagsusuot ng suot ng isang kordero. Ang Papa sa Roma, matindi yun. Yung Papa na yan, napakahusay nun. Yung bagong Papa ngayon, napakahusay, matindi yun eh. Mahusay yan sa Latin, English, British. Pero siya ang gumagawa para maihayag ang katotohanan na sila ay mayroong tatak sa kanilang mga noo ng 666. Ang lahat ng mga taong gumagamit pa ng Biblia, ang lahat ng mga relihiyon na gumagamit pa ng Bible hanggang ngayon, sila'y mapagkungwari. Nandyan sa kanilang noo ang tatak ng 666. Yung mga rebulto, yung mga imahe na yan, nandyan sa kanilang noo ang tatak ng 666. Ano po ba ang sabi ng Bible nung una? Nung ipagamit pa ang Bible? Mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Mahalin nyo ang inyong ama at ina. Sapagkat yun ay utos ng ating Amang Diyos para mailigtas ang iyong kaluluwa. Ang ibig pong sabihin, kapag ang isang anak
na hindi nagmahal, hindi nagbigay kahit isang plato naman lang na kanin sa kanyang ama, sa kanyang ina, ay tiyak hindi maliligtas. Kayong lahat ng mga nakakita nito, tandaan po ninyo ito. Pinabayaan mo ang iyong ama, pinabayaan mo ang iyong ina, nandyan sa ulo ninyo, nandyan sa inyong noo ang tatak ng 666, tiyak hindi kayo maliligtas. Hindi mo alam ito, no? Akala mo, pero kaibigan, kapatid, may mga ina, may ama, pinatay niya ang kanyang sambahayan. Pinatay niya ang kanyang sarili, pinapatay din niya ang kanyang mga anak. Yung bang magulang na yan ay maliligtas? Hindi po. Hindi maliligtas sila. May asawa. Pinakulam niya ang kanyang asawang lalaki. May asawang lalaki naman, iniwan ng kanyang asawang babae at pinakulam niya, pinapatay niya. Marami yan ngayon. Yung mga ugali na yan. Silang lahat ay susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Tandaan niyo, kaibigan, kapatid, iisa lamang ang relihiyon, ang Holy Quadrilogy. Ang ibig sabihin ng Holy Quadrilogy, Jehovah Jireh, Jesus Christ. Iyan po ang sinabi ni Daniel sa 6:2. Nakita ko, darating ang araw na hahambalusin sa 4 na malalakas na hangin ang dagat. Ano po ba ibig sabihin ng dagat? Ay buhay. Mga tao. Kasi kapag walang dagat, walang tubig, walang tao, patay ang tao. At alam kong nababasa na nila ito sa Daniel 6:2. Pero ini-ignore nila. Hindi nila ito ituro. Sa kanilang mga membro para ang 10%, ang 10%, ang 10, kaibigan, kapatid, saan kang relihiyon ngayon nakasakop? Lahat ng mga relihiyon na binanggit ko, sila ay hindi maliligtas. Tandaan niyo ito. Para ano ang gawin? Ano ang dapat mong gawin para maligtas mo ang iyong kaluluwa? Isa lang. Kayong nasa malayo, kayong may mga cellphone, makita ninyo sa YouTube at sa Facebook ang Holy Quadrilogy, i-share ninyo para marami pang mga tao na makakita. Sa pamamagitan ng gawain na yan, ay mapapatawad ka sa iyong nagawang kasalanan. At sumunod ka lang sa lahat ng mga sinasabi ko. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin.